Nakakita ka na ba ng puno ng anonang? Umaaring narinig mo na nga ang pangalan nito. Subalit hindi mo lamang batid ang natural nitong hitsura. Hello, what's up? Your best here. Batid mo ba na marami ng ganitong puno na anonang dito sa atin sa Pilipinas? Subalit ilan pa lamang sa atin ang nakababatid na ang bunga pala nito ay makakain. Ang dahon at katawan naman ay mahusay na medisina at isang puno na nag-uumapaw sa sustansya at halaga. At kadalasang ginagamit pala na panlunas sa mayroong mga namamagang prostate, para sa mga kalalakihan, pananakit ng ulo, manas, loslos, ulcer, at para sa mga nabinat o mayroong pasma. Kaya kung ang ating mga nabanggit na karamdaman at kondisyon sa kalusugan ay nararanasan mo na o kung nais mo lamang ng bagong kaalaman, ang bidyong ito ay para sa iyo. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ano nang kung tawagin? Ocodia dichotoma. Isang punong kahoy buhat sa borage family. Isang kahoy na lumalaki nang hanggang ilang dipa ang katawan nito at maaari ngang tumaas nang hanggang 10 o 15 metro kung tumutubo sa mga natural nitong habitat o liblib na kabundukan. Kilala din ito sa iba pang katawagan katulad ng fragrant manjak, blueberry o Indian cherry o lusada. Nagtataglay ito ng makintab na mga dahon at mga puting bunga kapag ito ay nahinog na maaari mo ngang magamit bilang glue o alternatibong pandikit. Samantalang kung ikaw naman ay bagong panganak at nabinat, masakit ang ulo, namamanas, mayroong ulcer, lamig sa katawan, pasma, may dugo sa inyong pag-ihi, lumalaking prostate sa kalalakihan, loslos, masakit na pantog, at marami pang iba, ay baka makatulong ang punong ito ng anonang na matagal na ngang ginagamit bilang punong panlunas. Maglaga ka lamang ng balat ng puno nito at maaari mo ding samahan ng konting dahon. Ang parte ng puno nito na nakaharap sa silangan o sa sinisikatan ng araw ang marapat o mas mainam mong gamitin. At ang pinaglagaan nga nito ay maaari mong gawing pandigo o huling banlaw 3 beses sa isang linggo, gawing tsaa, at pwede mo rin ngang gataan ang talbos o batang dahon nito bilang gulay. Samantalang sa bansang India, ito palang mga bunga ng anonang ay ginagawa rin nilang isang sangkap sa masarap na pickles. Kaya naman kung nararanasan mo na nga ang mga kondisyong ating nabanggit, ay bakit hindi mo subukan ang anonang? Bago mo nga ikonsidera ang pagpapaospital, lalo na nga kung kayo ay naninirahan sa probinsya at malayo sa syudad. Isang punong marami dito sa atin sa Pilipinas, madalas na hindi pinapansin, ay nag-uumapaw pala sa sustansya at kagamitan. Natural, hindi mo nga kailangang gumastos ng mahal. At kahit ang mga ninuno natin ay aprobadong ginagamit na rin ang punong ito ng anonang. Sa inyong lugar, mayroon pa bang puno ng anonang ang makikita? At pamilyar ka ba sa punong ito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Pamilyar ka rin ba sa halamang talong-talungan? Isang klase ng halaman. Kasing laki lamang ng puno ng talong. Halos kahawig din ito ang mga dahon ng talong. May mga bilog na bunga. Ito ang halamang turkey berry o pea eggplant o Solanum torvum
bilang binomial name. Ang mga bilog nga nitong bunga ay nagiging kulay dilaw na tuwing mahihinog. Kinakain ng mga ibon ang bunga nito at alam naman natin na ito ay nangangahulugan, na ito ay hindi nakalalason. Subalit madalas sabihin ng ilan, ito ay kapamilya raw ng katsubong o kaya ay ng talampunay at sinasabing nakalalason pa nga. Subalit nagkakamali sila dahil ibang-iba ito sa puno ng katsubong. Batid mo ba na isa itong mainam na gamot? Ang halamang ito pala ay napakainam na panglunas. Panlaban nga ito sa stroke at nagpapababa ng level ng blood pressure. Mainam din ito sa mayroong masakit na tuhod, masakit na mga likod, o sakit ng katawan. Maging sa mayroong ubo, asma, o mayroong plema. Gayon din sa kinukumbulsyon, sakit sa bato at mababa ang dugo. Napakahusay rin ito para sa mga dumaranas ng pananakit ng kanilang mga sikmura tuwing may buwanang dalaw. Pantanggal ng bulati sa tiyan at mainam na panlaban sa mga cancer cells na namumuo sa ating katawan. Siguro iisipin mo na ligtas kaya itong gamitin? Ang sagot ay oo, sapagkat makakain naman talaga ang halamang ito. Ito nga ay kadalasang itinitinda o mabibili sa palengke sa Malaysia at saka sa Turkey. Kanila nga itong isinasangkap sa mga lutuin katulad ng curries o kaya ay kinakain ng hilaw, kalahok ng mga chili paste o ginagawa din itong soup o di kaya ay pandagdag lasa sa mga sauces. Maging sa bansang India kinakain nga ang hilaw na bunga nito o hindi kaya ay iniluluto nila dahil mahusay pala itong pampaganda ng daloy ng metabolismo. Ngunit paano nga ba gagamiting gamot ang halamang talong-talungan? Maaari mong patuyuin ang mga bulaklak, bunga at dahon nito, durugin at gawing tsaa araw-araw. O hindi kaya naman ay maglaga na lamang ng mga dahon nito, bulaklak, bunga o kaya naman ay ugat sa 5 basong tubig sa loob ng 5 minuto at ubusin ito sa loob ng maghapon. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng halamang talong-talungan? O di kaya naman ay nasubukan mo na rin itong iluto at gawing gulay? Sana may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak sa linan ng panibag